Today, let's thoroughly study SSS and PhilHealth. Guys, magpakatotoo tayo. Tuwing kinsenas at katapusan, sa moment na matanggap mo ang payslip mo, ano ba talaga ang unang pumapasok sa isip mo? Natutuwa ka ba? Siyempre hindi, kundi inis at disappointment ang nararamdaman mo. Bakit ka maiinis? Kasi ang unang bubungad sa'yo ay yung malalaking bawas. Nandiyan ang tax, yung late mo at absences. At hindi lang yan, eto pa ang masakit. Makikita mo yung malaking kaltas para sa SSS Premium at PhilHealth Contribution. Ang sakit sa mata tignan, di ba? Mapapaisip ka na lang, sayang naman to, sana cash ko na lang nakuha. Pang milk tea o pang samgyup din to. Ang feeling mo, parang extra tax lang siya, parang sa pilitang donation sa gobyerno na hindi mo naman nararamdaman o napapakinabangan. Sa totoo lang, ang feeling mo, dahan-dahan kang ninanakawan ng pinaghirapan mong monthly sweldo. Pero teka lang, huminto ka muna sandali at makinig. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang SSS at PhilHealth na kinaiinisan mo ay hindi pala gastos o tapon pera? Paano kung sabihin ko sa iyo na ito pala ang high yield investment na may pinakamataas na ROI, return on investment, na makukuha mo sa buong buhay mo? Maniwala ka man o hindi, mas mataas pa ito sa kinikita ng stocks at mas mataas pa sa paborito nating MP2. Imagine this scenario. Buwan-buwan kang nagbabayad ng subscription sa Netflix pero ni minsan hindi ka nanonood. Sobrang sayang, di ba? Ganyan mismo ang ginagawa ng 90% sa inyo pagdating sa SSS at PhilHealth. Bayad kayo ng bayad pero hindi nyo ginagamit ang mga premium features na kasama nito. Today, ituturo ko sa iyo ang exact blueprint kung paano mo babawiin ang bawat sentimo na kinuha sa sweldo mo. At hindi lang basta balik puhunan, kundi may kasama pang malaking tubo. We are going to hack the system today at huwag kang mag-alala, 100% legal ito. Hi, my name is Juan. At alam nyo naman, nag-o-obsess ako sa data at hidden mathematics of wealth. Madalas tayong mag-focus sa kung paano kumita ng pera, pero nakakalimutan natin ang pinaka-importante, kung paano protektahan ang pera natin. Kung nahihirapan kang mag-budget dahil sa mga deductions sa sweldo mo at feeling mo wala kang nakukuhang kapalit, para sa iyo ang video na to. Please, click that subscribe button. At kung makatulong ito sa iyo, hit the like button na rin. Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat detalye ng SSS at PhilHealth. Hindi ito boring na lecture na pampatulog. Ito ay tungkol sa pera mo. Ipapakita ko sa iyo gamit ang math kung bakit ka dapat maging excited. Kung paano ang maliit na 400 pesos na hulog mo ay pwedeng maging 70,000 pesos na cash sa bulsa mo. At kung paano ang PhilHealth ay pwedeng sumagot sa sakit na akala mo magpapahirap at uubos sa pamilya mo. Handa ka na bang i-cash out ang benefits mo? Tara na, simulan na natin. Hindi ito charity, ito ay insurance. Unahin nating basagin ang maling mindset na pumipigil sa atin. Marami sa atin ang tingin sa SSS at PhilHealth ay parang abuloy o charity ng gobyerno. Kaya kapag kukuha ng benefits, nahihiya tayo. Nako, baka mahirap mag-apply. Baka masungit yung staff, wag na lang. Makinig kayo ng mabuti. Hindi ito charity, insurance ito. Binayaran mo ito gamit ang sarili mong pera. Every single month, kinakaltasan ka. Pinaghirapan mo yan sa trabaho. Karapatan mong kunin yan. In fact, kung hindi mo kukunin, lugi ka talaga. You are literally leaving money on the table na dapat ay sa'yo. Isipin mo ganito, pumasok ka sa buffet restaurant at nagbayad ka ng 1,000 pesos. Tapos ang kinain mo lang ay isang tasang plain rice at umuwi ka na. Sino ang tanga sa sitwasyon? Yung restaurant or ikaw? Ikaw, di ba? Kasi bayad na iyon eh. Ang SSS at PhilHealth ay buffet. Sulitin mo ang lechon at steak na binayaran mo. Wala ka pang masyadong alam sa PhilHealth. Kung binabayaran mo ito, kailangan mong malaman kung anong mga benepisyo ang inaalok nito. Let's talk about PhilHealth first. Ang akala ng iba, discount lang yan sa room rate. Wala yan. Wrong. PhilHealth uses a specific system called case rates. Bawat sakit may nakalaang presyo. Parang menu sa restaurant, may price tag bawat item. 1. The menu of diseases case rates. Example, nagka-dengue ka na uso ngayon. Ang PhilHealth coverage niyan ay pwedeng umabot ng 10,000 pesos hanggang 16,000 pesos, depende sa severity. Paano kung nagka-pneumonia? Sagot nila yan mula 15,000 pesos hanggang 32,000 pesos.
Na-stroke, pwedeng umabot ang coverage ng 28,000 pesos hanggang 38,000 pesos. Ang hack dito, know your rate. Alamin mo ang presyo ng sakit mo. Bago ka pa ma-discharge, tanungin mo sa billing ng diretso magkano ang case rate ng PhilHealth para sa sakit ko. Make sure na deduct nila yun ang buo sa bill mo. Minsan kasi, tinatamad ang billing department or hindi updated. Ikaw dapat ang mag-audit. 2. The ZAD benefits, the hidden gem. Ito ang feature na hindi alam ng 99% ng tao. Para ito sa mga catastrophic illness o malulubhang sakit tulad ng cancer, leukemia at kidney transplant. Alam niyo ba magkano ang sagot ng PhilHealth dito? Hindi lang barya ang pinag-uusapan natin. Leukemia, up to 500,000 pesos. Kidney transplant, up to 600,000 pesos. Breast cancer, up to 100,000 pesos. Kung may kakilala kayong may malubhang sakit, huwag agad mag-fundraising sa Facebook. Check Z benefits first. Baka sagot na ng PhilHealth ang kalahati ng gastusin. 3. Consulta package. Check up for free. Nagbabayad ka monthly pero nagpapa-check up ka sa private doctor at nagbabayad ng 500 pesos fee. Why? May PhilHealth konsulta na libre para sa lahat ng members. Libre ang consultation, libre ang lab tests tulad ng CBC at urinalysis, at minsan libre pa ang gamot. Kailangan mo lang mag-register sa accredited provider. Gamitin niyo to. Sayang ang monthly contribution niyo. Sa mga ngayon na pag-uuspera sa atin yung tungkol sa PhilHealth, mga insights sa gusto pa rin natin yung tungkol sa SSS. Now, let's move to SSS. Ito ang paborito ko kasi dito may cash na pumapasok sa bulsa mo. Hindi lang to para sa pension pagtanda, retirement. Pwede mo itong pakinabangan ngayon mismo. 1. Maternity benefit, the jackpot. Ladies, listen carefully. At sa mga lalaki, makinig din kayo para sa asawa nyo. Ang SSS maternity benefit ay hindi lang tulong. It is 105 days of your full salary. Bayad ka ng sweldo mo ng 3.5 months habang nasa bahay ka at nag-aalaga ng baby. Mathematical example, sabihin nating ang sahod mo ay 20,000 pesos per month. Ang contribution mo, maliit lang. Baka nasa 900 pesos lang. Pag nabuntis ka, ganito ang calculation. Average daily salary credit times 105 days. Roughly, ang makukuha mo ay 70,000 pesos tax-free. At isang bagsakan, lump sum. Yan! Think about the ROI. Nagbayad ka ng contribution na total of maybe 20,000 pesos sa loob ng ilang taon. Tapos binalik sa'yo ng SSS ay 70,000 pesos. That's a 250% return. Saan ka makakahanap ng investment na ganyan? Wala. Important note, kahit miscarriage na kunan, may makukuha pa rin 60 days worth. Marami ang hindi kumukuha nito dahil sa lungkot, pero karapatan nyo yan. 2. Unemployment benefit, the safety net. Natanggal ka ba sa trabaho, retrenched, redundant, or company closure? Note, hindi kasama ang nag-resign ha. Dapat involuntary separation yung tinanggal ka. May makukuha kang cash from SSS. Amount 50% ng average monthly salary credit mo for 2 months. Example, kung ang sahod mo ay 20,000 pesos, makukuha mo ay 20,000 pesos din. 10,000 pesos times 2 months. Pangtawid gutom yan habang naghahanap ng bagong work. Maraming Pinoy ang hiya o tamad mag-file nito. Sayang, pera mo yan. 3. Sickness benefit paid to be sick. Naubos na ba ang sick leave SL mo sa kumpanya or freelancer ka na no work, no pay? Pag nagkasakit ka at hindi makapasok ng at least 4 days, SSS will pay you a daily allowance. Kailangan lang ng medical certificate at SSS notification. Huwag tiisin ang sakit, get paid to recover. Ako mismo ay tamad minsan. Huwag tayong lahat mamuhay ng tamad. Kung ganito kaganda ang benefits, bakit ang daming hindi kumukuha? Bakit ang daming nagagalit pag nakikita ang deduction sa payslip? It's called present bias, kasalukuyang pagkiling. Mas gusto natin ang 500 pesos ngayon, pang-inom pang Shopee, kaysa sa 70,000 pesos sa future. Ang utak natin, hirap mag-imagine ng future scenarios. Sinasabi natin, hindi naman ako magkakasakit o matagal pa akong mabubuntis. Isa pa ay ang sunk cost fallacy in reverse. Feeling natin, dahil kaltas siya, tapon na, yun, wala na tayong pakialam. We detach ourselves from that money. Guys, baguhin natin ang mindset. Ang SSS at PhilHealth deduction ay hindi gastos. Ito ay forced savings account na may insurance features.
Tratuhin mo siya na parang bank account mo, i-check mo, alagaan mo. Okay, hype na hype ka na. Gusto mo nang kunin ang pera mo. Paano? Here are the specific steps. Gawin mo ito ngayon din. Step 1. Create online accounts now. Punta sa MyTuldok SSS website, member Tuldok SSS Tuldok.gov, Tuldok.ph. Mag-register ka. Punta sa PhilHealth member portal. Mag-register ka. Bakit? Para ma-check mo kung nire-remit ba talaga ng employer mo ang hulog mo. Maraming horror stories. Kinaltas sa sweldo pero binulsa ng boss. Pagdating sa ospital, inactive member, saklap. Check your contributions. Dapat posted lahat. Step 2. Update your MDR, member data record. Kasama ba ang dependents mo, asawa, anak, magulang? Kung hindi sila nakalista sa MDR ng PhilHealth, hindi sila covered. Mag-fill up ng PMRF form, i-update ang dependents. Libre lang magdagdag. At step 3. Know the process before tragedy strikes. Huwag kung kailan nasa ER na, dun ka pa magtatanong ng SSS number ko po. I-save ang SSS at yung PhilHealth numbers sa phone. Alamin kung nasaan ang pinakamalapit na branch. Listen to me. Ang gobyerno, maraming flaws yan. Alam natin yan. Pero ang SSS at PhilHealth benefits, system yan na gumagana kung alam mo ang gagawin. Ang pera na kinakaltas sa iyo, dugo at pawis mo iyan. Oras mo iyan na hindi mo na mababalik. Kaya wag mong hahayaan na mapunta lang yan sa wala. Next time na makita mo ang deduction sa payslip mo, wag ka nang mainis. Isipin mo, ito ang pambayad ko para sa 70,000 pesos na bonus ko pag nanganak asawa ko. O kaya, ito ang shield ko laban sa cancer. Be smart, be proactive, claim what is yours. Hindi ito hingi, investment mo ito. Kung naramdaman mo na sayang ang mga taon na hindi mo ito pinansin, start today. Log in, check your accounts. I'm Juan Finance. Protect your wealth, claim your benefits. Cheers!